So, kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Philip Noise. So, ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. So, ang video to is mula na naman kay Trending Pinas News. So, meron itong pamagat na kakapasok lang ay may Marcos yari na iyak sa pag-aresto sa kanya kinasuhan ni PBBM. So, yan yung panonorin natin ngayon, men. Bibigyan natin ito ng reaction and then ka na rin bahalang kumusga. So, panoorin lang natin kung ano yung nakapalabas sa video to and then yeah. So bago natin simulan, Trending Pinas News, supportahan nyo yan. Tapos syempre courtesy na rin sa nandito, I think si Attorney Enzo. So supportahan nyo rin siya. Tapos yun, di na natin ito patatagalin pa. Simulan natin baka agawin pa ng China. Again, nababagat ng video ito, kakapasok lang. Ay may Marcos yari na naiyak sa pag-aresto sa kanya kinasuhan ni PBBM. So Trending Pinas News, Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. Start. Sobrang nakakagulat na balita. Grabe, Amy Marcos kinasuhan ni PBBM habang buhay na kulong na iyak si VP Sara Duterte. Ayon sa nakalap nating impormasyon, malaking gulo ito. Sinisira ang presidente ni Amy Marcos para pumalit si VP Sara. Pinulgar ni Undersecretary Claire Castro. Nagsisimula sila ng sobrang pilit talaga yung yung ngiti niya Tibilasasyon, sila na ang tatanggalin sa pwesto. Grabe, Amy Marcos kinasuhan ni PBBM habang buhay na kulong na iyak si VP Sara Duterte. Narito at panoorin. Napansin naman ninyo, yung ine-expect nila Amy Marcos at saka ng mga DDS. Yung speech ni Amy doon, mahaba. 5 pages. 5 pages. Yung speech niya doon sa rally ng INC kagabi, o kahapon ba 'yon? Ha? Kung inaasahan nila, magugulo, magki-create ng magki-create 'yon ng magti-trigger, yun. Magti-trigger ng protesta. Matagal ng issue 'yan ng mga DDS na adik si PBBM, bangag, hindi yan kinukumpirma ni Amy. Ha? Matagal na yan, paulit-ulit ang mga DDS niyan, pero ngayon lang kinumpirma ni Amy Marcos. So ang inaasahan nila sa confirmation na yun ni Amy ay magiging parang pasabog na matindi. Puputok. Lalabas ang galit ng... Pero yung pasabog nila, di nila alam na magbabackfire din pala sa kanila. Kasi isipin nyo to para Amy Marcos, PBBM. Diba? So nung time na yun, diba, syempre sobrang lakas ni Amy Marcos kay FPRRD. So ibig sabihin, nasa galamay ni FPRRD sila PBBM nung time na yon. So pwedeng ipadakip sana ni FPRRD, 'di ba? Sila PBBM kung gugustuhin ni Amy talaga. 'Di ba? Na itama yung kapatid niya or whatsoever, or sige sabihin na natin kasi parang pinapakita nila dito na alam na nga, 'di ba, ni FPRRD na some kind gumaganyan daw si PBBM. Pero ang nakakatawa dun pinatunayan lang nila na selective yung war on drugs nila. Or kapag kasama ka nila, kakilala ka nila, kumari, kumpadre ka nila, lusot ka sa war on drugs. Ganun ba yun? Diba? Tapos parang itatanggi nila na war on poor yung ginagawa nila na war on drugs. Ngayon palang pinatunayan na talaga ni Amy. Diba? Kahit sabihin ni Amy ngayon na hindi, pinag-uusapan ko kasi si FPRD na wag idama yung kapatid ko. Doon pa lang, sobrang palpak na Diba? Kasi parang pinatunayan nga lang nila na mayroon silang palakasan or may immunity yung mga nasa malapit sa kanila. Like, what the heck? Diba? Taong bayan, pati military, pwedeng ma-influensyahan. Ganun yung Kaya lang, bakit? Alam nyo kung anong pinaka-problema? Si Amy mismo ang may problema. Si Amy mismo ang may problema. Ha? Bakit si Amy mismo ang problema? Unang-una, mga kabunyog, mga kababayan, sabi niya, mula pa pagkabata, problema na yan ng kanilang pamilya. Bata pa si PBBM, binata, hanggang sa magkaasawa. Matagal na daw nilang problema yan, na seryosong problema yan sa pamilya nila. Ayun pala, ang tagal na yan, tapos ngayon, sa kanya lang marirealize yan na ilantad yan sa taong bayan, paano ka papaniwalaan ngayon? Kumbaga si Amy mismo yung problema, yung nagsabi niyan, mabuti sa yan kumbaga, kaya mo sinabi yan, kaya mo nilantad yan, mayroon ka ng interest Kumbaga, sira na, ang mensahero yung may problema, yung nagsalita mismo, yung nagsabi mismo. Tama. Kaya yun ang doon, yun ang problema diyan sa yan. Kaya walang masyadong epekto Tama. Wala talagang masyadong epekto kasi I think mas mas malakas pa nga yung ingay na ginawa ni FPRD talaga. Yung kay Senator Amy kasi sobrang pilit na. Kumbaga pagpag na lang nung ginagawa ni FPRD
Ewan ko, ine-expect siguro nila na since kapatid daw, mas, yun nga, mas may diin yung banat sana. Pero wala sobrang pumalpak. Diba? Sobrang taas din kasi ng tingin sa sarili, par. Yung epekto na inaasahan nila, hindi nangyari. Mga kabunyog, mga kababayan. Ha? Kaya, kita nyo, ngayon, may nakita ba kayong parang ngayon? Pagputok ng galit ng taong bayan? Yan sana yung mga mga expose na inaasahan nila na, ito na, ito yung magpapatindi ng galit ng taong bayan. Yun nga. Kaya lang, ang problema, si Amy mismo. Saka, sabi nga ni Senador Ping Lacson, napaka-un-Filipino. Hindi natin ugali yung ganyan sa Pilipino na kapamilya mo, lalo pat kapatid mo, ay ganyan ganyan yung gagawin mo. Kumbaga hindi sa Pilipino yan. Kaya Though meron naman din talaga hindi na tayo magugulat niyan, especially ngayong panahon natin ngayon na meron talagang mga family na nagbabardagulan na online, nagsisiraan na online. 'Di ba? Gaya nila sila Carlos Yulo, yung nanay niya, like nag-aaway talaga online ba. Yung mga Barreto, I think kasali din sila, 'di ba? Tapos sino pa ba? Basta meron ng ganyan. Siguro sobrang dati na lang, 'di ba, na parang kapag kapamilya is hindi na dinadala sa publiko, hindi na dinadala sa internet. Pero ngayon kasi may mga nakakalusot na. Pero kita nyo naman, sobrang pangit tingnan naman talaga. 'Di ba? Ewan ko ba kung ba't humahantong sila sa ganyan. Kasi I think sobrang rare lang naman sana talaga nitong case nila PBBM Like ito si Amy kasi ewan ko kung na-impluwensyahan siya sa kampo ng mga Duterte. Pero alam niyo yung ganyan para talikuran mo yung family mo para lang sa isang angkan ng superpower dito sa bansa. Like what the heck, 'di ba? Kaya niyo namang lumaban sana gamit yung apelyido niyo, pero tila parang hindi pa nakontento pa, 'di ba? Parang kulang na lang mag-change family name 'di ba? Imbes Amy Marcos, parang Amy Duterte na na magalit ang taong bayan kay PBBM, hindi naman tayo nag-oobserba lang. Naobserbahan ko, hindi naman nakakreate ng galit hindi naman nakakreate ng galit. Yung ine-expect na galit yung ine-expect na galit, wala. Yung ine-expect mo nila siguro ng mga DDS na ito na yun. Kasi nung isang araw, ang pasabog nila yung kay Saldico. Yung kay Saldico, mintis din. Bakit na naman mintis? Ganun din. Yung sinabi ko, bakit may problema yung kay Saldico? Isasabihin mo na ganito ang insertions ng Pangulo, dinala ko sa kanya at kay Martin Romualdez ang mga kickbacks nila. Pero walang natanggap daw. Yung mga kickbacks mula sa mga projects na isiningit ng presidente, ininstruksyon sa kanya Pero ang problema, sabi ni Saldico, pero wala akong natanggap kahit piso Wala akong nakuha doon. Talagang dumaan lang sa akin. Kulang talaga ang nagdala. O sino man sobrang loko, 'di ba? Same lang din nung sino yung isa, si Gutesa. 'Di ba? Parang same lang din gano'n na parang know-how or parang zero yung niya, anong tawag diyan? Yung coordination, something like that. Like parang pinapalabas na blind lang, wala siyang kalam-alam, something like that. Pero kung tutuusin mo, 'di ba? Sobrang pangit kasi. Especially nasa imposibleng sitwasyon sila. 'Di ba? Why not kung magwi-witness talaga sila? Ilaglag din nila yung sarili nila or akuin nila yung mga kasalanan nila. 'Di ba? Wag na nilang tangkain na zero punishment talaga sila. Siguro yung less na lang, 'di ba? Kahit i-less na lang yung punishment, dapat doon makontento sila kasi syempre kailangan pa rin nilang pagbayaran yung mga kasalanan nila 'Di ba? Apaka-swerte naman nila kung hindi. Niwala sa'yo. Sinong maniniwala sa'yo? Yan ang problema dito sa mga itong mga inaasahan ng mga DDS na magpapaputok ng galit ng taong bayan. Parang ganito. Si Amy Marcos, kung mabuti ang kanyang pagkatao, tapos sa kanya yan na siya ang naghayag niyan, ang papaniwalaan siguro ng taong bayan. Pero katulad niyan, ang tagal-tagal niya na yan pala na alam
Ano pa daw? Bata pa si PBBM, nagbinata hanggang mag-asawa. Oh, tapos ano, nakiusap pa daw siya kay Duterte noon na wag namang isama si PBBM sa mga target. Yan yung isa sa pinakapalpak, di ba? Yan, nag-backfire. Sobrang nag-backfire kasi parang binulgar tuloy nila si Digong na yung war on drugs ni FPRRD, di ba? As long as kasamahan ka nila, may immunity ka. Inasan yung sinasabi ni FPRRD dati na kahit anak niya, di ba? Ipapahuli niya, dadamputin niya kapag naano niya na gumagamit. Tapos ito, kapatid ni Amy, makiusap si Amy, okay lang. Di ba? Sige, sabihin na natin since ganyan naman talaga sa magkakasama. Pero sobrang iba kasi ng branding nyo eh. Yung branding nyo kasi, wala kayong pinipili. Yan yung problema. Ito yung reason kung bakit yung mga expose kuno ni Senator Amy is pumapalpak. Di ba? May kasalanan din nila to eh. Sobrang atat kasi sila na makabawi. Like alam niyo yung dinadamihan talaga nila pero wala eh. Sobrang hirap umungos par. Administrasyon. Tapos ang dami pang mga sinabi ni Amy Marcos doon. Sa ano niya? Maghapon na daw na nagdodroga, buong pamilya na daw, pati si Lisa Araneta, pati si Sandro Marcos, hanggang sa pati yung anak niya, mga anak niya daw, ini-influensya na. Di ba? Tapos, syempre, para siya, para magbukha talaga siyang big time kasi nung una yung kay FPRRD kasi umiikot lang kay PBBM eh. Di ba? Pero ngayon, para mas maiba naman ng konti, yung expose niya, dinamay niya yung bungangkan talaga. Di ba? Sige, sabihin na natin yung kay PBBM. Grabe yung argument nyo talaga doon kasi yung pangiwi-ngiwi or whatsoever. Paano nyo naman ipapaliwanag yan sa side nila Lisa Marcos, nila Sandro Marcos? Ngumingiwi-ngiwi ba sila? Di ba? So, di mo rin talaga masasabi na magbe-base ka lang sa pagngiwi-ngiwi or whatsoever. Hindi ko naman sa parang pinoprotektahan si PBBM about dyan sa pagngiwi-ngiwi niya. Pero, may ibang mga cases kasi na yung pagngiwi-ngiwi is may mga ibang reasons din yan. Diba? Yung iba mannerism, yung iba dahil sa siguro mga tinitake nila or mga gamot na mga tinitake nila or yung may mga iba pang mga explanation kasi dyan. Diba? Pero sige, kung dyan talaga kayo di talaga especially dito sa mga DDS na to, di talaga mawawala sa isip nyo na gumagamit si PBBM. Ngayon, ito naman, i-analyze nyo yung sinabi ni Amy. Diba, nabuong angka na. So, since nagbe-base lang kayo doon sa pagngiwi-ngiwi, paano nyo naman maikukonekta yung kina Sandro Marcos, yung kay Araneta at sa iba pa, diba? Kasi parang binuong angkan. Diba? So, nasan yung yung pangiwi-ngiwi ng iba? Pakurap ng kurap ang mata. Diba? Yung yung isa ba yung parang may may parang inintriga din sila dati. Anak ba yun Senator Amy? Na parang may mannerism din daw. Kasi kung anak ni Senator Amy yun, bakit parang hindi niya ma-call out yun? Or, hindi, kinall out niya, pero yung way ng pagka-call out niya, pinasa niya sa iba na kesyo na impluensyahan lang daw yung anak niya. Eh, di ba, kasalanan mo din yun? Bilang parent? Di ba? Sobrang palpak talaga. Di niya naisip din yun siguro, na malalaglag niya yung anak niya. Kasi nung time pa lang na sinabi niya na na-influensyahan yung anak niya, parang sa claim niya na yun, pati yung anak niya, user or whatsoever. So, ibig sabihin, hindi lang si PBBM yung niya, anong tawag dyan? Ikinumbinsin niya, pati yung anak niya, ganun. So, bukod kay Senator Amy, sino pa na nasa palibot ng mga Duterte? Yung parang pina-exempt nila sa war on drugs.
Di ba? Kaya dahil dito, sobrang laking pagkakamali talaga ni, ni Amy. Alam niyo yung imbis makatulong talaga, mas lalo pang nakasama or parang nag-backfire talaga. Ewan ko ba yung mga banat nila para ba't puro na lang backfire. Yung kay Guteza, nag-backfire. Di ba? Ito din, nag-backfire din. Yung kay FPRD, yung nagbintang siya, bumabalik din sa kanya. Sinasabi niya lang na hindi totoo yung mga sinasabi ko. Kasi takot palang makasuhan. Di ba? Alam niyo yung ganyan na urong-sulong. Di ba? Sobrang pangit. Baga, yung ganyan pala kalala. Ang kaso ni PBBM, ay bakit noon? Bakit ngayon lang? Tinaon pa sa rally ng INC, doon pa, kung saan ang purpose ay mag-create ng destabilisasyon. Di ba? Nako. Kumbaga, yun ang problema eh. Kaya wala, yung inaasahan nila na puputok, parang pasabog, ay parang kwitis na, nagmintis. Tama. Wala, ngayon, may nagrarally doon sa EDSA Shrine, yung nagalit, sila Eric Celis. Ilan lang ba yun? 100 yata yun. Kanina nakikita ko 50. Ngayon nadagdagan, baka 150. Samantalang, ito ang inaasahan nila dyan, yung third day, ngayon, yung pangatlong araw ng protesta ay milyon na ang tao dapat sa EDSA. Hindi na umungos Kaya ito, kumbaga hindi pero nung panahon sana na nagsisimula pa lang yan tapos hindi pa mainit ang sitwasyon. Kumbaga linabas na yan ni Amy, sinang-ayunan niya na natotoo yan, ngayon wala na eh. Suspect. Suspect ibig sabihin kahina-hinala na ang yung intention. Tama. Kumbaga malinaw ang intention mo, politika eh. So wala na, paano ka papaniwalaan? Kaya may problema talaga diyan si Amy mismo. Hindi ka panipaniwala. Parang katulad din kay kay Saldico. Gusto niyang paniwalaan siya na na totoo yung sinabi niya. Pero ang sabi niya, wala siya. Hindi siya involved diyan, wala siyang pakinabang, wala siyang kinita. Yung kickback ay buo-buong binigay kay Martin Romualdez at kay PBBM. Ano ba 'yun? Di ba? Na parang mapapaisip ka talaga. So yun nga, since sinasabi ni Amy na buong angkan daw, di ba, PBBM or whatsoever. So paano kami makakasiguro na ikaw exempted ka doon? Di ba? Na hindi ka kasali sa gumagamit if ever totoo man. So paano kami makakasiguro doon? Kasi baka some kind, lang din to, same lang din to kay kay Zaldico. Di ba? Na mag-i-expose na nga lang, ini-exempt pa yung sarili. Alam niyo yung para magmukha kang santo, kailangan mong bahidan. 'Di ba? Yung ibang tao, dungisan yung ibang tao. Like what the heck? 'Di ba? Paano ka pa? Kaya wala. Yun ang mga mahirap dito. Yun ang mga mahirap dito sa mga lumalabas na ito na ng mga DDS. Ito yung mga gusto nilang mag-create ng ng pagsabog ng sitwasyon, pagkulo ng dugo ng taong bayan. Si Saldico sa kasi Amy Marcos. Mga matitindi sana yung sinasabi nila, katulad nung kay Saldico, matindi. Itong kay Amy, matindi rin to. Itong mga expose nila na to. Walang itong mga binubunyag nila. eh. Kaya lang yun na nga. Ano mo ba paniwalaan? Si Saldico, hindi daw siya kumuha kahit punti. Kahit piso, wala. Wala siyang tinanggap, hindi siya nanginabang. Lokohan na yan. Ito na naman si Amy. Sabi niya mula pagkabata, ganyan na si PBBM. O bakit ngayon lang? Paano ka ngayon papaniwalaan? Anyway, si Senador Ping Lacson nga, mga kabunyog, si Senador Ping Lacson, ngayon ay, kahit si Senador Ping Lacson ang obserbasyon, siya, sabi niya, naman to si Amy Marcos? Wala daw siyang bilib. Ganun ganun katindi ang reaksyon ni Senador Ping Lacson. Wala daw siyang kabilib-bilib kay Amy sa ganyan. O bakit wala siyang bilib? Mas naaawa pa daw siya kay PBBM, sa presidente. Bakit ganun ang comment ni Senador Ping Lacson? Dahil, hindi Pilipino, hindi maka-Pilipino ang ginawa ni Amy ayon kay Senador Ping Lacson. Yan din yung comment ko kagabi. Sabi ko, ano ba to? Matindi naman tong ginawa ni Amy kay PBBM. Alam nyo, kahit sa ating revised penal code, sa ating batas na yan, batas. Kapag ang kamag-anak mo ay may ginawang krimen, tinago mo, pinataka, ikaw pa yung nag-facilitate na magtago, makatakas. Ano to? Halimbawa, Obstructionist? Halimbawa, yung mga ni Bato, o ngayon si Bato halimbawa, lumabas ang arrest warrant niyan. Tapos yung mga kamag-anak niyan, itinago yan. O kaya si Bantag, Obstruction itinago of ng justice kamag-anak ba? niya. Or hoarding? Tapos na-aresto si Bantag. Pwede mo bang kasuhan yung anak niya, yung kapamilya niya na nagtago sa kanya? Hindi. Bakit? Kasi sa ating mga Pilipino, natural naman na kamag-anak mo, kahit masama yan, kahit may ginawa yang masama, yung mo lang na mo yan, ikadugo mo yan. Napaka-importante sa atin yan, sa kultura natin. Kaya sa Tama, batas, no? So,
yan din yung napapansin ko pare kasi yun nga, mostly naman kasi sa mga criminals talaga, doon natatagpuan sa poder ng nanay, tinatago ng nanay. 'Di ba? Yun nga, may kaso nga, nakalimutan ko kung anong case niyan, obstruction of justice for yung parang hoarding, tama ba? Basta something like that na parang tinago mo, may may pananagutan ka sa batas. Pero yun nga, parang yung iba parang hindi na napapatupad na kakasuhan nila. Yung mga biglang haharang. Kasi parang siguro naisip-isip din ng ng mga humuhuli na parang natural lang siya na move ng family na i-protect talaga yung mga family nila kasi I think nanay kasi yung pinaka huling tao na tatanggap sa'yo. Like yung tatay, para kapag kriminal ka talaga, i-chapuera ka niyan. Though hindi lahat. Yung mga kapatid, i-chapuera ka niyan. Pero yung nanay, para kahit mamamatay, tao ka. Di ka basta-basta i-chapuera niyan eh. Kasi syempre galing ka sa sinapupunan yan eh. Dinala ka ng 9 months niyan, pinalaki ka ng hanggang sa tumanda ka, di ba? So yan yung isa sa napansin ko. So kudos sa mga nanay, sobrang amazing yung sa part na yan. But yun nga. So itong kay Amy naman kasi, yung na lang kasi, yung hypocrisy niya ba? Na sige, maintindihan natin na tinatago mo, di ba? Pero yung point para talaga, para sirain mo yung tao, sasabihin mo yung ganyan na supposed to be meron ka nga dapat dyan eh, di ba? Kikwestiyonin ka nga dapat eh, ba't hindi mo naman sinabi? Alam mo pala. Sige, sabihin natin na dahil kapamilya mo nga, pero bakit nililink mo pa siya doon kay FPRD na magbabackfire tuloy, na parang, uy, ba't nasali si FPRD dito? Akala ko ba yung ginagawa niyang war on drugs, walang pinipili yun? Di ba? So alam niyo yung para lang siraan niyo yung tao, ay di, nag-backfire talaga sa inyo. Kayo pa yung napasama. Di ba? Hindi mo hindi pwedeng kasuhan na accessory yun. Exempted Accessory. yan bilang accessory sa crime. Oh, pero kaya yan si Amy Marcos din, ganun din. Kumbaga, Accessory pala. hindi naman pwede naman yan na wag mong itolerate yung ginagawa ng kapatid mo. Kung talagang ganyan, drug addict pala yung kapatid mo. O di tulungan mo na magbago. Yan ang kulturang Pilipino, mag-rehab. Huwag mo nang papasukin sa gobyerno. Ikaw mismo wag mo nang anuhin. O tulungan mong mag-rehab. Pero yung sa harap ng 150,000 katao yung nandun, second day. Oh, tapos naka-televised yan, na may naka-livestream pa dyan. Tapos sasabihin mo yung ganun, ang dami mong sinabi tungkol sa kapatid mo. Parang hindi naman maganda. Hindi yun ugali natin ng mga Pilipino, di ba? Di ba? Hindi maka-Pilipino. Yun ang comment ni Hindi din siya makatao. Parang na kasi, I think yan yung pinaka-perfect example talaga na yung yung politics is kaya niyang guluhin yung buhay mo talaga para like iibahin ka talaga ng politika. Do hindi naman sa nilalahat natin pero may mga tao talaga na binabago sa politika par. Like ako naman yung mga first time tumakbo or yung mga tumatakbo na naniniwala talaga ako par na sobrang genuine ng nila, ng mga pangako nila na para makatulong sa makatulong sa tao, 'di ba, magsilbi sa tao. Pero kapag ka nananalo na kasi parang naiiba na sila, nasisilaw sila ng pera. Alam niyo yung ganyan. Do hindi ko nila lahat, pero mostly ba, ganyan. Kaya humahantong tayo sa grabe yung corruption. 'Di ba? So sad. Senador Ping Lacson, totoo yun. Yun din yung comment ko kagabi. Yung bigla kong comment kagabi, nag-live ako, kahit late na kagabi. Sabi ko, grabe naman tong ginawa ni Amy. Kumbaga, kapatid mo yan eh. Kapatid mo yan. Kaya, mga kabunyog mga kababayan, sabi nga ni Senador Ping Lacson, mas naawa siya sa presidente. Naawa daw siya. So dito dapat, ang dito si Amy Marcos, ang sabi niya, ading ba ang tawag niya kay PBBM? Ading, umuwi na tayo. Iligtas mo na ang sarili mo. Ayusin mo na ang kalusugan mo. Iligtas mo na ang bayan. Parang sinasabi niya, shout out Nash Ricafort. Joke na to sa shout out sa inyo. Kaya, kumbaga sabi ni Amy Marcos, ko pa rin naman ang ating mo. Sino pa naman magmamalasakit sa'yo? Ganun yung sinasabi niya. Yung sabi niya doon sa... Hypocrisy, diba? Hindi naman pagmamalasakit yan sa kapatid Mas naniniwala pa ako na pagmamalasakit sa mga Duterte yung ginagawa mo.
Ano? Ito yung sinabi ni Amy. Sabi ni Amy, sabi ni Amy Bunggit, 3 taon na tayong hindi nagkakausap. 3 taon ko nang sinusubukang muli mo akong pakinggan. Siguro ngayon ay makakarating ng buo ang gusto kong sabihin. Walang mababawasan, hindi madagdagan. Bongbong, nag-aalala sa iyo si Manang. Tuwing nakikita kita sa TV, gusto kitang puntuhan. Napakalaki ng pinagbago mo. Itsura, pagsasalita at takbo ng pag-iisip. Minsan natatanong ko sa sarili ko kung ikaw pa ba yan. Pero ading, Pero siya, nitong eleksyon, na hindi natin maintindihan kung ano ba talaga siya. Diba? Bigla-biglang hindi natin alam kung saang party talaga siya. Doon sa mga Duterte, dito sa mga Marcoses. Nagbabago din naman siya pare. Diba? Dito lang talaga, sobrang pangit talaga na kailangan mong ibaba yung kapamilya mo para sa mga mga bosses. Hindi siya bosses para sa mga kinakampihan mo. Like ibang klase yun talaga. Like world breaking record. Ako pa rin ito. Ako pa rin ang ate mo na tumayong ama't ina sa inyo sa ibang bansa. Tama na, Ading. Pusin mo na paghihirap mo at ang bayan. Lahat ng kasama mo ngayon, itong sinasabi niya, hanggang sa oras na ito, Bunggit, gusto kong malaman mo na hindi kita sinusukuan. Hindi ko kakayanin kung mapapahama ka. Kaya hinihingi ko na tayo umuwi na, mamahinga alang-alang sa iyong kalasugan. Di mo pala sinusukuan tapos dinala mo sa publiko. Anak ng tokwa talaga tong... Imagine mo yan, para pinapakita niya, mahal niya yung kanyang kapatid. Ganun ba yung pagmamahal na sa open public na sa harap ng 150,000 katao? 150,000 daw yung nandun, sabi ng iglesia. Tapos na may mga nanonood sa TV, live stream. Kaya yun, kumbaga, ang hirap yung tama si Senador Ping Lacson. Hindi maka-Pilipino yung ganun. hindi maka-Pilipino. Tama. So, yan lang naman mga kanoysi. So, tapusin na lang natin to sa susunod. Original video link in the description box below. Panoorin nyo rin, subscribe nyo rin. So, dito na muna tayo. So, kita nyo naman yan. Yung statement ni Senator Amy, parang nakaka-cringe talaga siyang pakinggan na parang siguro di niya alam na 2025 na ngayon, hindi na basta-basta nahuhulog sa mga ganyan yung mga nag-iisip na Pilipino talaga. 'Di ba? Na parang yun nga, ipapakita mo na concern ka, mahal mo yung tao na yan, yung kapatid mo na yan. Tapos yung ginagawa mo, sobrang salungat, sobrang kakaiba. 'Di ba? Dati pa yan eh. Excuse me. Mas naniniwala pa siguro ako na yung concern niya or yung mahal niya si FPRRD talaga. Diba? Mas naniniwala ako na yun yung mahal niya si FPRRD. Kasi kita niya yung dati pa man kapag nag-i-speech si Duterte, sobrang saya niya. Di ba? Makikita mo talaga sa mga video na grabe yung mga ngiti niya. Like, sobrang saya niya talaga Tapos, eto na. Nung nadala na si FPRRD sa dahig. Di ba? So, ngayon, nung nadala si FPRRD sa dahig, anong ginawa nila? Isa siya sa nanguna na paimbestigahan yung illegal arrest di umano kay FPRRD. Diba? Ginawa niya talaga yung buong para makakaya niya para dyan. Diba? Nilaban niya talaga. Hanggang ngayon, nilalaban niya pa rin. Pero, kung ikukumpara mo yung mga sinasabi niya, na pati yung kapatid niya, yung angkan niya, mahal niya, hindi naman yung ganyan ang way ng Hindi ganyan yung way, diba? Para resolbahin mo yung mga problema na yan. Diba? Especially yung way of pag-resolve mo is magbe-benefit yung yung isang superpower din. 'Di ba? I mean, hindi superpower. Yung mga known din sa politics dito sa bansa natin. 'Di ba? So sobrang nakakaaning kung iisipin kasi bakit ganun? Bakit may paganon-ganon? 'Di ba? Tsaka wag nyo kaming idadaan sa kesyo ganyan, concern, na hindi na sa amin yan hindi na tumatalab yung ganyang way na para magmukha kang banal, ida-down mo yung iba. Diba? Yun nga, sabi ko nga sa inyo kung totoo talaga si Amy dito, wag siyang sumampa
sa kulay. Gawin niya yung panawagan niya nang siya lang. 'Di ba? Hindi yung sinasabi niya yan doon sa INC, which is yung INC is may pagka pro Duterte din. 'Di ba? Kasi hindi pro Duterte yan. Hindi sana nagpaakyat ng mga taga Duterte sa rally na yan. 'Di ba? Kung gusto nilang ganyan, lagyan ng politika, edi pagsalitain nila both parties. DDS, Reds, Pinks, pagsalitain nila dyan. Kung yan naman pala yung gusto nila, para hindi din sila lilitaw na hindi sila lilitaw na meron silang kulay na pinapanigan. Hindi yung ganyan, nagrarally, peace and transparency, tapos yung mga umakyat dyan, kulang din naman sa transparency. Diba? So ito si Aimee talaga, di ko alam kung ano talaga yung gagawing action ni PBBM dito, no. But so far naman nakikita ko talaga na parang di talaga madidir ni PBBM na kanain yung kapatid niya. Like kahit gaano pa ka may tupak, 'di ba? Gaano pa ka sira, 'di ba, na parang anak ng teteng ka, 'di ba? Kapatid mo ako, ginaganyan mo na ako. Si BBM yung literal na ayaw gumanti talaga. Like nire-respect niya talaga yung boundary ng pagkakapatid. 'Di ba? Pero ito iba siya. Para lang talaga maiangat niya yung isa, kailangan niya sirain yung ka-family niya. 'Di ba? Hindi mo makikita yung genuinity, 'di ba? Yung pagka-genuine. Dahil may pinoprotektahan siyang kulay. May inaaniban siyang kulay. Siguro sa kanilang talaga, walang kulay ba? Diba? Saka na lang magngaw-ngaw sana si Aimee kung wala siyang kulay na sinusuportahan. Kasi kung may kulay lang din siyang sinusuportahan, wala din. Diba? Useless lang din yun. So anyways, kayo na masasabi niyo dito, comment down below. Tapos yun pag-usapan natin sa comment section. So again, namin yun to is mula kay Filipino tuloy. Mula kay Pilipinas Trending News. So yeah, Trending Pinas News pala. So also courtesy din kay Attorney. So tapos syempre Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out.